Inatake ng Iran ang Dubai at tumugon ng United Arab Emirates sa parang lumampas sa isang hangganang maaaring hindi inaasahan ng Tehran. Ngayong Huwebes, ika-30 ng Abril 2026, hindi na lang militar ang krisis, kundi pumasok na rin ito sa sentro ng langis, pera at ng ekonomikong kaligtasan ng rehime ng Iran. Matapos ang ilang linggo ng drone at misil sa Emirados, nagdesisyon ng Abu Dhabi na tumindig at umalis sa OPEC at OPEC+. Pinalakas nito ang kooperasyon sa Estados Unidos at Israel at hinigpitan ang pagbabantay sa pananalaping ginagamit ng Iran para iwasan ang mga parusa. Ikuwento ko sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita sa pamantayan ng kredibilidad ng Milson Alves News. Ang pinakamabigat na desisyon ay mula sa Abu Dhabi. Inanunsyo ng gobyerno na aalis ito sa OPEP simula Mayo 1, 2026, tinatapos ang matagal na ugnayan sa grupo ng langis at magkakaroon ng kalayang ma-produce ayon sa sariling interes. Sa praktika, ito'y direktang mensahe. Matapos sa mga pag-atake ng Iran at tensyon sa kipot ng Hormuz, ayaw na ng mga Emirado na manatili sa estrukturang may papel pa rin ang Iran sa politika. Inilahad ng opisyal na pahayag ang hakbang para protektahan ng pambansang interes, seguridad sa enerhiya at kakayaang tumugon sa merkado na hindi nakatali sa kartel. Yayanig ng hakbang na ito ang buong Golpo dahil hindi basta tagagawa ang mga Emirado. Malaki ang impluensya ng bansa sa pandaigdigang merkado, may estratehikong dauman at matibay na ugnayan sa Washington. Kung kumalas ang Abu Dhabi sa OPEP, hindi lang ito usapin ng bariles kundi pati nasirang tiwala. Nagsimulang gumuho ang lumang kaayusang reyunal kung saan sinusubukan ng mga gobyerno makisama sa Teheran para maiwasan ang hidwaan, nang gawing target ng Iran ang sentrong pang-ekonomiya, paliparan at ruta ng enerhiya bilang pamimilit. Ang dahilan ay mga pag-atake. Mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, ang mga Emirado ay nagsimulang humarap sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drone at misil na nagmumula sa teritoryo ng Iran. Ipinahayag ng Ministry ng Depensa ng mga Emirado na noong ika-6 ng Abril na intercept ng kanilang depensa ang 12 balistikong misil, 2 cruise missile at 19 na drone na inilunsad ng Iran. Mula nang magsimula ang mga pag-atake ayon kay Abu Dhabi, umabot na sa 519 na balistikong misil, 26 cruise missile at 2,210 drone ang na-intercept. Malaki rin ang naging epekto sa tao. 221 nasugatan at 10 sibilyan ang namatay. Naging simbolo ng pababagong ito ang Dubai. Ang lungsod ay simbolo ng karangyaan, negosyo at seguridad. Ngunit ibinunyag ng digmaan ang mahirap na katotohanan. Ipinakita ng mga independiyenteng ulat ang mga insidente sa mga sensitibong lugar, kabilang ang paligid ng internasyonal na paliparan, ang pantalan ng Fujairah at mga gusaling maraming tao ang dumadaan. Sinuri ng isang pagsisiyasat ang mga video at satellite images ng mga napinsalang estratehikong lugar at binanggit na ilang insidente ay pinakita ng mga otoridad sa mas magaan na paraan. Malinaw ang mensahe sa Golpo, ginamit ng Iran ang takot para maapektuhan ang tagumpay na ekonomiya ng Emirado. Mapanganib ang lohika ng Tehran. Dahil sa naval blockade ng Estados Unidos at hirap sa ekonomiya, tinangkang ipasa ng rehime ng gastos ng digmaan. Tinarget nila ang sibilyang lugar, paliparan, daungan at enerhiya para pilitin ang mga kapitbahay sa Golpo na gipitin ng Washington para sa isang solusyong pabor sa Iran, pero kabaliktaran ang resulta. Sa halip umatras, mas matindi ang reaksyon. Nakaalerto ang depensa sa himpapawid, pakikipagtulungan sa kaalyado, pagkalas sa OPEP at opensiba laban sa paralelong sistemang pinansyal ng Tehran. Mahalaga ang sistemang pinansyal na ito sa rehimen. Matagal nang gumagamit ang Iran ng mga kumpanyang pantakip, dayuhang account, money changer at tagong operator para mailipat ang pera kahit may mga sanksyon. Inanunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos noong Abril 28 ang mga sanksyon sa 35 entidad at individual na konektado sa paralelong estrukturang pagbabangko ng Iran. Sabi ng Washington, ang network na ito ay tumutulong sa paglipat ng 10 bilyong dolyar na may kaugnayan sa pag-iwas sa mga sanksyon, ilegal na bentahan ng langis, pagbili ng piyesa ng misil, at pagpapadala ng pera sa mga kaalyado ng Iran. Ito ang bahaging pinakaikinababahala ng Tehran. Maaring mailunsad ang misil sa loob ng ilang minuto, ngunit ang isang network ng pananalapi ay inaabot ng maraming taon bago mabuo. Kapag isinara ng Estados Unidos ang mga tagapamagitang bangko at mga kumpanyang pantakip, humihina ang rehimen. At kapag ang mga Emirado, na dati itinuturing na tahimik na daan para sa pera ng Iran, ay tumigil na sa pagtanggap sa ganitong laro, mas lalong lumalalim ang dagok.
Alam ng Abu Dhabi ang mga daan ng kalakalan, kargamento, mga account at mga kumpanya. Kaya naman, hindi lang militar ang sagot dito. Tinatama nito ang bulsa ng rehimen. Ang operasyon galit na ekonomiya ay tumutok din sa kipot ng Hormuz. Nagbabala ang kagawaran ng pananalapi ng Amerika na maaaring patawan ng parusa ang mga kumpanya at institusyon na tumutulong sa mga bayad ng pamahalaang Iranian o Islamic Revolutionary Guard para sa pagdaan ng barko. Ang mensahe ay tumatama sa tangka ng Tehran na gawing instrumento ng pananakot ang isang internasyonal na ruta. Ang Golpo ay umaasa sa rutang ito pero umaasa rin dito ang Iran. Sa pagsisikap, isara ang pinto para sa iba. Lalo lang pinaigpit ng rehimen ang sarili nilang leeg, gaya ng ipinapakita ng langis. Ang isla ng Karg, pangunahing terminal ng Iran, ay sentro sa pag-export ng langis ng bansa. Dahil sa naval blockade ng Estados Unidos simula kalagitnaan ng Abril, malaking bahagi ng langis ay nagsimulang maipon. Ayon sa datos na binanggit ng Al Jazeera, malaki ang itinaas ng mga inventaryo ng Iran matapos ang blockade at noong ika-20 ng Abril, mga 74% ng mga tangke ng karga ay puno na. Ayon kay Scott Bessant, ang pagpigil sa kalakalang pandagat ng Iran ay direktang tinatamaan ang pangunahing kita ng rehimen. Para sa Iran, ito ay napakasakit dahil ang langis ay hindi lang basta eksportasyon. Ito ay pera, hard currency, impluensya, at survival sa loob ng bansa. Kung hindi maayos ang benta, mawawalan ng pondo ang rehimen para mag-angkat, suportahan ng kaalyado, bayaran ng safety net at palatilihin ang makinaryang pampulitika. Maaring inisip ng Tehran na ang bantang laban sa Dubai ay paraan para mapilitang makipagnegosasyon. Ngunit nagdulot ito ng mas malawak na pagkakaisa laban sa Iran at nagbigay din ng estratehikong kalamangan sa mga Emirado. Maaring mailabas ang bahagi ng langis ng mga Emirado sa labas ng kipot ng Hormuz gamit ang infrastruktura na tumatawid sa kanilang teritoryo papunta sa Golpo ng Oman. May limitasyon ang rutang ito pero binabawasan nito ang pagdepende sa kipot at nagbibigay kay Abu Dhabi ng kalamangang wala ang Iran. Habang nagbabanta ang Tehran na harangin ito, ipinapakita ng Abu Dhabi na kaya nito mag-produce na mas marami at patatagin ang merkado kapag bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa dagat. Pangunahing pubersa sa kalkulasyon ang Estados Unidos. Tinanggap ng gobyernong Trump ang pag-alis ng Estados Unidos. May malaking kakayahan ng Amerika na bawasan ang pagdepende sa enerhiya sa panggitnang panahon. Kasabay nito, pinapataas ng Washington ang mga parusa, pinipilit ang mga operator ng langis ng Iran at sinusubukang putulin ang pera na sumusuporta sa Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Paraan ito ng pag-atake sa rehimen na hindi lang umaasa sa bomba, kundi pati sa pagpigil ng kita, pagsara ng ruta at pagpuwersa sa Tehran na mamili sa pagitan ng kasunduan at patuloy na pagkahina. Pagkatapos ng mga kasunduan, lantaran ng lumapit ang mga Emirado sa Israel at ito ikinagalit ng rehimen ng Iran. Pinabilis ng digmaan ang mga dati na nagaganap. Sinimulang ito ring ng mga bansa sa Golpo ang Israel at Estados Unidos bilang katuwang sa depensa laban sa mga misil at drone ng Iran. Tinangkang parusahan ito ng Iran, ngunit lalo lang pinatunayan kung bakit kailangan ng Abu Dhabi ng ganitong proteksyon. Ang banta ng Iran laban sa mga Emirado ay sinamahan ng pananakot. Inakusahan ng mga konektado sa rehimen ng Abu Dhabi ng pakikipag-alyansa sa Washington para sa bagong pag-atake at nangakong magtuturo ng leksyon. Pero hindi na ganun ang epekto ng mensaheng ito. Matapos ang mga atake sa mga sibilyan lugar at sentrong pang-ekonomiya, hindi na madaling tanggapin ng pamahalaan ng Emirados ang dating laro ng Iran na nang-aasar, nagbabanta, umaatras at bumabalik sa mga pinansyal na galawan sa likod ng eksena sa Golpo. Lampas Dubai et Abu Dhabi ang epekto. Ang Konseho ng Kooperasyon sa Golpo na binubuo ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay tumutol sa ideya ng kontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz at tumutol din sa paniningil sa mga barko na dumadaan sa ruta. Ipinapakita nito na hindi lang mula Washington ang pagkakabukod ng Tehran. Tumitindi rin ang pagkabahala ng mga kapitbahay na batid ang hirap ng pamumuhay sa ilalim ng palagiang banta. Sa huli, posibleng estratehikong pagkakamali ng Iran ang pag-atake sa Dubai. Chinakot ng Iran ang mga Emirado, ngunit nagdulot ito ng reaksyon na tumama sa pinakamahinang bahagi ng kanilang rehimen. Tumawid ang Abu Dhabi sa politikal na linyang ayaw ng Tehran na tawirin ng Abu Dhabi. Umalis ito sa OPEC, pinahigpit ang pagabol sa mga palihim na network at ipinakitang malapit nang matapos ang pagtitiis sa mga banta ng Iran kapalit ng kunwaring katatagan. I-like at mag-subscribe sa channel na ito, tapos tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ng Milsoniano.